We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Natagpuan ang abandonadong SUV sa isang bakanteng lote sa isang barangay sa Batangas City. Inaalam pa ng CIDG-4A kung may kaugnayan ang inabandonang sasakyan sa pagkawala ni Catherine Camilon. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, halos katatapos lamang ng isinagawang macro-etching ng Scene of the Crime Operatives Batangas sa natagpuang abandonadong sasakyang ito na hinihinalang konektado sa pagkawala ni Catherine Camilon. Pasado alas 5 ng hapon kahapon nang itawag ng isang concerned citizen sa Batangas City Police Station na may isang abandonadong pulang SUV sa bahagi ng bakanteng lote sa Barangay Dumuklay, Batangas City. Agad itong pinuntahan ng Criminal Investigation and Detection Group 4A, Scene of the Crime Operatives Batangas at Highway Patrol Group. Dito tumambad sa kanila ang walang plakang sasakyan. Sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog sa CIDG-4A, sinabi nitong personal nitong kinausap ang ilang mga residente. Inaalam din nila kung posibleng may kaugnayan ang abandonadong sasakyan sa halos mag-iisang buwan ng nawawalang guro at beauty queen na si Catherine Camilon. According to them, initially, the vehicle was first seen last Tuesday, November 8, no? So, several days na nandun kasi nanawagan nga tayo sa social media yung red na hinahanap natin. Umaasa naman ang Criminal Investigation and Detection Group na tutugma ang sasakyang ito sa itinuturo ng dalawang witness na umano'y pulang SUV pinaglipatan ng biktimang dugoang si Catherine Camilon para sa mabilisang investigasyon. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang macro-etching examinations ng mga otoridad sa sasakyan para matukoy ang may-ari nito base sa chassis number. Naghahanap rin sila ng bakas ng posibleng mga biological evidence gaya ng dugo at buhok na maaaring tumugma sa nawawalang beauty queen. Sa kasalukuyan ay nasa Batangas Provincial Police Office ang sasakyan. We are hopeful na ito ay may mga evidence doon. Sabi ko nga yung trace evidence na mag-connect doon sa missing beauty queen natin. We're hopeful na sana may makita na evidence. If they have other information that would lead to the solution of this case, feel free lang po na lumapit sa anumang police station o sa CIDG. We assure them of their security and the confidentiality of their statements. Wala pang tugon sa aming mensahe at tawag ang pamilya ni Camilon hinggil dito. Ivy, bukod sa macro-etching, may ilan pang mga examinations ang kailangang isagawa ng otoridad dito sa SUV. At dahil nga sa pagkakadiskubre nito at sa paglabas ng dalawang saksi na umano'y nakakita sa dugoang si Camilon, unti-unti na raw nagkakaroon ng linaw ang mga otoridad sa kanilang isinasagawang investigasyon at umaasa sila na makikita na si Camilon sa lalong madaling panahon. Balik sa iyo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante. Sugatan ng 8 katao nang masalpok ng SUV ang isang tricycle at motorsiklo sa Laurel, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante.
Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 8 katao kabilang na ang isang minor de edad sa nangyaring aksidente sa bahagi ng barangay Niyugan, Laurel, Batangas. Sa investigasyon, binabagtas ng isang motorsiklo at tricab o tricycle ang kahabaan ng Emilio Aguinaldo Highway na sakop ng barangay Niyugan nang bigla na lamang umovertake ang isang SUV. Ang pagkakamali niya dito ay mag-overtake siya dun sa left side ng slow lane ng vehicle. Hindi niya napansin na merong tatawid, magkukrossing na motor. At yun, nabangga niya head-on. Pagkabangga niya po doon, tumalsik po yung mga sakay, tumalsik din yung motor. Bumangga naman doon sa tricycle na papunta rin ng Nasugbu area. Sa CCTV footage na ibinahagi ng Laurel Police Station, makikita ang motorsiklong pakaliwa sana at ang tricab na marahang nananakbo sa likod nito. Maya-maya pa dumating na ang mabilis na SUV at sinalpok ang dalawa. Tumagilid ang motorsiklo, lulan ang rider at angkas nito. Tumaob naman ang tricab, lulan ang 6 na katao kabilang na ang isang minor de edad. Sa isa pang anggulo ng CCTV, mapapansin ang 2 kataong naglalakad papalapit sa tricab. Ayon sa pulisya, sila raw ang mga sakay ng SUV at tumulong sa pagtayo ng tumaob na tricab. Agad namang isinugod sa ospital ang mga biktima at kasalukuyan pang nagpapagaling. Ang driver ng SUV patuloy pang pinaghahanap ng pulisya matapos kaagad umalis nang matulungang itayo ang tricab. Marami na tayong mga nakuha na mga footage sa CCTV na i-request natin yung karako para ma-enhance at least makita natin yung plate number ng sasakyan. Mag-extra ingat po sa pagmamaneho, gumamit po ng signal light, at huwag pong magmamaneho ng under influence po ng alcohol. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Malinaw na naaninag ang Bulkang Taal ngayong araw, November 10. Nakatulong naman ang malakas na hangin sa mabilis na pag-disperse ng sulfur dioxide ayon sa PHIVOLCS. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Nakatulong ang mataas na sikat ng araw at maaliwalas na papawirin para mas makita ang luntiang paligid ng Bulkang Taal umaga kanina. Abala ang mga fish cage owners sa lawa na magpakain ng mga alagang isda habang maganda ang panahon. Kahapon, naitala ng state volcanologist na PHIVOLCS ang pinakamataas na sulfur dioxide emission ngayong taon sa halos 11,500 na tonelada. Hindi naman daw yan naging volcanic smog o VOG dahil na-disperse na rin ito sa lakas ng hangin. At hanggang kaninang tanghali, nararanasan ng malakas na hangin sa lawa at sa mismong Taal Volcano Island. Mabilis mawala kapag ganyan yung hangin. Nagkakaroon lang ng VOG ang napapansin namin kapag wala talagang yung surface wind niya, zero, almost 0 or 1 meter per second, 0 to 1 meter per second. Nagkakaroon ng VOG dyan sa Taal main crater. Ayon sa PHIVOLCS, nagkakaroon ng degassing ang bulkan dahil sa pagtaas ng volcanic fluid sa main crater nito. Sa bulletin na irehistro ang 4 na volcanic tremors o bahagyang pagyanig sa bulkan sa nakalipas na magdamag. Sana hindi sustained yung pataas. Sana sustained yung hangin. Hindi pa rin inaalis ng PHIVOLCS ang Alert Level 1 status sa Taal. Bawal pa rin ang paglapit sa isla at pagsasagawa ng mga water activities malapit sa bulkan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan ang mahigit 70 itlog ng olive ridley sea turtle sa baybayin sa isang barangay sa Lobo, Batangas. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Maingat na binungkal ng mga kinatawan ng Lobo LGU sa Batangas ang buhanginan sa dalampasigan sa Barangay Sawang at Olo-Olo nang madiskubre rito ang mahigit 70 itlog ng olive ridley sea turtle. Sinuri ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO Lobo ang kondisyon ng mga itlog saka inilipat sa mas ligtas na lugar. Bahagi ito ng kanilang conservation program and activity. Ibig sabihin po nun, malusog, malinis ang aming karagatan kapag ganyan. So ito po ay poprotektahan namin at patuloy namin pinoprotektahan. Ayon sa mga eksperto, kailangang mapangalagaan ang lahi ng olive ridley dahil may mahalaga silang papel na ginagampanan para mapayaman ang marine biodiversity. Batay sa DENR Administrative Order No. 2019-09 na bibilang sa listahan ng mga endangered o nanganganib ng maubos na uri ng pawikan ang olive ridley sea turtle. Madami kami na kailangang protektahan, pangalagaan bukod sa marine sea turtles. At yun ang gusto namin na ipakita sa iba pang bayan, sa buong Pilipinas. Ang aming bayan ay punong-puno at liglig sa mga likas na yaman. Hinihiling ng lokal na pamahalaan ang partisipasyon ng mga residente na huwag pakikialaman basta-basta kung may namamataan na itlog ng pawikan sa tabing dagat. Paul Hernandez,
Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Sabado, November 11, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Alitagtag, Rosario, Padre Garcia at lungsod ng Lipa, Batangas. Magsisimula ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng clearing ng mga linya at pagpapalit ng pole tap-in at ng mga insulator at pagpapalit ng mga nabubulok na mga linya. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Niyanig ng magnitude 4 na lindol ang Bordeyos, Quezon bandang 1:30 ng hapon kanina. Sa buletin ay nilabas ng PHIVOLCS, tectonic ang sinasabing origin ng lindol. Naitala ang intensity 2 sa ilang bahagi ng Bordeyos pa rin at Pulilio Island, habang intensity 1 naman sa Infanta. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Bordeyos, walang naiulat na pinsala sa lugar kasunod ng lindol. Wala ring nasaktan, wala ring inaasahang aftershocks. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto. Inaasahang dodoble ang bilang ng mga motorista at sasakyan sa Batangas City ngayong Christmas season. Kaya naman pinaghahandaan na ng TDRO ang inaasahang pagbigat sa daloy ng trapiko sa holiday season. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Laman araw-araw ng kalsada ang tricycle driver na si Roniel, kaya't danas niyang maipit sa heavy traffic kapag namamasada sa Batangas City. Mas kapansin-pansin lang ngayon na mas dumarami pa ang mga sasakyan sa lansangan habang papalapit ang Pasko. Minsan po dumudoble, minsan po baka triple po ngayong darating na Pasko. Pag traffic, syempre medyo kumakain po ng gasolina, hindi naman tumatakbo sa sasakyan. Kesa sumakay at para makaiwas sa usad pagong na daloy ng trapiko, naglalakad na lang sa pag-aasikaso ng school requirements si Lenlin. Lalo na po pagka rush hour and may mga event po ang Batangas City. Umpisa ng araw na lumobo ang volume ng mga sasakyan na bumabagta sa kakalsadahan sa lungsod. Tinututukan sa Traffic Command Center ng Transportation Development and Regulatory Office o TDRO ang sitwasyon ng mga pangunahing lansangan. Sa tala, pinakamarami ang mga motorista na bumabagta sa Barangay Balagtas. Higit 20,000 ang na-record na average daily traffic dito. Kasi siya yung main entry and exit point papunta sa ibang bayan. Yung papunta ka ng pier, doon ka rin dumadaan. So, ang Star Toll. Kaya siya yung tinuturing namin na pinakamataas ang volume palagi. Ang bilang na yan, dodoble ngayong Christmas rush. Nakikitang factor ang mga sale and promo sa mga mall at iba pang mga establishmento. Nagsasagawa na raw ng road clearing ang kanilang opisina. Yung lahat ng posibleng makabagal ng trapiko ay atin pong utay-utay na tinatanggal. Yung kahit yung mga sidewalk natin, kung mapapansin nyo, utay-utay nating nililinis. Samantala, magkakaroon na rin daw ng pagpupulong ang TDRO sa mga mall para sa planong adjusted mall hours. Sa mga susunod na linggo, ipatutupad ang extended mall operations. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa linggo, November 12, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng San Jose at Mataas na Kahoy, kasama ang lungsod ng Lipa, Batangas, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Samantala, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon naman sa bayan ng Malvar, Talisay, Laurel, Balete at lungsod ng Tanawan. Bunsod ito ng correction ng mga critical hotspot at general maintenance ng Batangas-Lipa 69 kV line, kaalinsabay ang testing verification at pagsasagawa ng conduct resistance sa Bae Substation. Bumisita sa Kapuso Network si Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Narito ang report ni Paul Hernandez. Journalist, freedom fighter,
Nobel Peace Prize winner. Yan ang Pangulo ng Timor-Leste na si Dr. Jose Ramos Rosta na bumisita sa GMA Network ngayong araw. Sinalubong siya at tinanggap ng mga opisyal ng GMA sa pangunguna ni GMA Network Incorporated Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. We deeply admire your strong commitment not just to democracy but also to journalism. In GMA, we believe that the media are holders of public trust, which is so delicate and crucial for democracy and freedom to flourish in the country. 1996 nang igawad kay Ramos Horta at kay Bishop Carlos Bello ang Nobel Peace Prize dahil sa kanilang pagsisikap upang mapayapang kumalas ang Nooy East Timor mula sa Indonesia. There is so much to learn from your experience in working for a just and peaceful solution to the conflict in East Timor. Pinasalamatan ni President Ramos Horta ang pagkilalang ibinigay sa kanya ng GMA. Binigyang diin naman niya ang pagkakapareho ng Timor-Leste at Pilipinas, parehong katolikong bansa, parehong sinakop, lumaban at lumaya. I have the greatest respect for Filipinos. Sometimes I joke with American and Chinese friends. They fight each other all the time. Who is going to rule the world? I say, well, while you people are fighting, one day we all wake up and the Filipinos are the one ruling the world. Filipinos are everywhere. Naroon din sa pulong sina GMA EVP and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Annette Gozon Valdez, SVP and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor Amoroso, SVP and Head of Entertainment Group Lilibeth Razonable at VP and Head of Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz. Tutulong naman daw ang GMA Network sa pagpapakalat ng tamang impormasyon tungkol sa Timor-Leste at sa kampanya nitong ipakilala ang pinakabatang demokrasya sa Asya. In GMA, we have a tagline called Serbisyong Totoo or Genuine Service. This means you can count on us to provide information the public needs to know without spins, without bias. Nakipagpulong naman si Ramos Horta kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ngayong araw. With this visit, I hope President Marcos Jr. will visit Timor-Leste. Then we look at before, during, and after his visit, how to upgrade the relationship. Abangan ang one-on-one interview ni GMA Integrated News Pillar Vicky Morales kay Ramos Horta. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Muling tinalo ng LPU Pirates ang Benil Blazers sa score na 84-81. Narito ang report. Sa katatapos lang na harapan ng Benil Blazers laban sa LPU Pirates, wagi at nakuha ng LPU Pirates ang pagkapanalo sa score na 84-81. Umpisa pa lamang ng laro, nakuha na ng Benil Blazers ang lamang na puntos. Agad rin namang nakahabol ang LPU Pirates at nagtapos ang first half sa score na 45-43. Pabor sa Benil Blazers. Naging maganda ang palitan ng puntos ng dalawang koponan sa mga sumunod na quarter. At sa huling ilang segundo ng laro, mas naging mainit ang dalawang koponan pero mas nanaig ang lakas ng LPU Pirates at tuluyang nakuha ang panalo. Dahil sa pagkapanalo, LPU Pirates muling umakyat sa unang pwesto kasama ang Mapua Cardinals na may game card na 11-3. Samantala, abangan ang bakbakan ng EAC Generals kontra Arellano Chiefs na susundan ng harapan ng Letran Knights kontra JRU Heavy Bombers. Sino kaya sa mga koponan ang patuloy na aangat at sino ang bababa sa pwesto? Tutukan yan bukas, Sabado, November 11 sa GTV, simula 1:30 ng hapon. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Rank 3 ang 23 anyos na anak ng isang meat vendor sa Labo, Camarines Norte sa katatapos lang na pharmacist licensure exam. Kilalanin siya sa report ni Denise Abante.
Emosyonal ang 54 anyos na si Roman Yanesa, isang meat vendor sa Labo, Camarines Norte matapos pumangatlo ang kanyang anak na si Jedael sa katatapos na pharmacist licensure exam mula sa 4,000 kumuha ng nasabing pagsusulit. Nagbunga umano ang kanilang mga paghihirap upang mairaos ang pag-aaral ng kanilang 3 anak sa pamamagitan ng pagsasaka, pamamasada ng tricycle at kung minsan ay hindi maiwasang ipangutang. Nung maliliit pa sila, nagkukupra ko, namamasada bago napapunta kami dito sa palengke. Tapos, edi walang ginagawa, utang dito, utang doon, para lang maiahon sila lahat. Kwento ni Jedael, hindi siya ang pumili sa kursong pharmacist pero kalaunay nagustuhan na rin daw niya ito, lalo pat ito ang kanyang preparatory course para maging isang doktor. Gusto ko po mag-aral, I feel fulfilled kapag maganda yung performance ko sa school. Dahil po doon, naging pangarap ko na talaga na maging top-notcher at saka po maging honor sa pag-graduate. Mula elementarya hanggang sekundarya ay consistent honor student si Jedael. At sa kanyang pagtatapos sa kursong Bachelor of Science in Pharmacy ay hinirang itong magna cum laude, kaalinsabay ang iba't iba pang parangal mula sa Centro Escolar University Manila, College of Pharmacy kung saan siya nag-aral. Siyempre po ang inspirasyon po ay pamilya, mga kaibigan ko at lahat ng taong naniniwala sa akin. At siyempre po yung sa sarili ko. Pangarap daw niyang maging isang ganap na doktor na espesyalista sa utak o neurosurgeon. Pero magtatrabaho daw muna siya para makaipon bago maituloy ang kanyang pag-aaral ng pagiging doktor habang patuloy naman daw siyang susuportahan ng kanyang pamilya. Masaya kasi yung pinaghirapan namin, pagod namin, ando na. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kalaboso ang 4 na individual sa ikinasang drug buy-bust operation sa Bacoor City, Cavite kahapon ng umaga. Sa Barangay Molino 4, tuluyang nasukol ng operatiba ng PIDEA Regional Office 4A ang target ng operasyon. 2 sa 4 na naaresto ay babae. Nakuha sa mga suspect ang buy-bust money, cellphone, isang notebook na naglalaman ng mga sinasabing impormasyon tungkol sa iligal na transaksyon at ang umano'y shabu na tumitimbang ng 3.5 kilos at may street value na 23.8 million pesos. Naharap sa kasong may kaugnayan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Gumugulong pa ang investigasyon. Mga kapuso, mas maliwalas na panahon ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa hanggang weekend. Ayon sa Pag-asa, wala pa rin nakikitang sama ng panahon o namumuong cloud cluster sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy na umiiral ngayon ang easterlies, pero posible pa rin ang localized thunderstorms sa hapon o gabi. Posible ang mahina at pulupulong pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon, gayon din sa Visayas. Pero may malalakas na pag-ulan sa Mindanao, partikular sa Davao Region at Soc-Sargen. Magpapatuloy yan hanggang gabi kaya doble ingat mga kapuso. Sumailalim sa pagsasanay ang mga estudyante sa Dait Camarines Norte kaugnay sa first aid at emergency response techniques. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Nagsagawa ng 2 araw na first aid training ang PDRRMO sa mga mag-aaral ng Camarines Norte State College sa pangunguna ng College of Business and Public Administration at Philippine Association of Students and Office Administration o PASOA. Kauna-unahang aktibidad ito ng PASOA at nais daw nilang gawin itong regular. Napapanahon raw na maturuan ng mga mag-aaral ng first aid at iba pang emergency response techniques dahil kadalasang ang kaligtasan ng mga mag-aaral ang pangunahing inaalala ng lokal na pamahalaan tuwing nagkakaroon ng sakuna o kalamidad. Sa pamamagitan daw nito ay hindi na magiging alalahanin ang mga mag-aaral kung sila mismo ay marunong sa paglalapat ng paunang lunas. Hindi na yung tipong
magpapanik sila if dumating man yung sakuna. Kasi sila mismo is alam na nila kung anong gagawin nila. And sila mismo pwede silang mag-lead to other students. Samantala, hindi naman nilimitahan ng PASOA ang training para sa mga may kapansanang mag-aaral. Kaya labis ang pasasalamat ng PWD na si Mary Jane dahil kasama sila sa mga isinailalim sa training. Ayon kay Mary Jane, sadyang araw mahirap sa katulad nila tuwing mayroong kalamidad. Kaya malaking tulong raw ang natutunan niya sa training. Nakaka-overwhelm kasi nabibigyan pa po kami ng dagdag kaalaman kasi nga po may mga special needs kami. Tapos dadagdagan pa po nila para po mas maging handa. Sa PWD po, I'm very grateful po na sumasali po talaga yung mga students sa ganito. Kasi sila po talaga yung, kung sa community po sila yung kailangan nating protektahan. And maganda pong way ito na sila mismo is alam nila yung gagawin nila. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Swak ang mga pailaw sa Taal, Batangas na pasyalan ng mga magkakaibigan at magkakaanak ngayong weekend. Umaabot naman sa mahigit 20,000 ang bilang ng mga namamasyal sa bayan gabi-gabi ayon sa LGU. Narito ang report ni Paul Hernandez. Nagliliwanag ang heritage town ng Taal, Batangas pagsapit ng gabi. Nagkikislapan ang paligid dahil sa sparkling Christmas display rito. Nakakaaliw ang nag-iiba-ibang kulay ng ilaw sa Tunnel of Lights. Kakaiba rin ang dating ng makulay na electric tulip sa harap ng Eskwela Pia. Pami-pamilya at magbabarkadang enjoy sa pailaw. Talagang ini-experience po talaga namin tong magandang ambience dito sa Taal, lalo't sa gabi maraming pailaw. Mas ramdam ko ang Pasko. Dahil kumbaga mas makulisilap siya sa ilaw, ganun. Mamamangha ka sa 40 talampakan na Christmas tree na dinisenyuhan ng mga bulaklak at mga insekto. Ayon sa Taal LGU, umaabot sa mahigit 20,000 ang pumapasyal sa pailaw gabi-gabi. Tuwing iba't ibang taon, binabago natin siya. Siyempre, yung pagsilang at siyempre, Christmas ang sinisimbolize. Pagsilang ng ating Panginoong Jesus. May Christmas arc din na halaw ang disenyo sa pamosong Burdang Taal. May bonus pang trip down memory lane dahil sa mga century-old houses sa bayan. Masyado kasing heritage eh. Kumbaga para bumalik kami sa sinaunang panahon. Yung mga panahon pa ng mga Kastila. Kailan kasi yung ilaw dito eh. Yung view niya din, like yung simbahan, yung mga lumang kasi lalo na sa kagaya ko mahilig ako sa history. Sagot na rin ang mga hilerang food carts ang gutom sa pamamasyal. Mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi bukas sa publiko ang pailaw. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Napasayaw ni sparkle artist Kailin Alcantara ang batikang aktres na si Connie Reyes ng Gento ng SB19. Narito ang report. Sinong mag-aakalang ang batikang aktres na si Connie Reyes, mapapasayaw din ang hit song ng SB19 na Gento. At ang nagturo sa kanya, walang iba kundi si Kailin Alcantara at iba pa nilang co-stars sa Philippine adaptation ng Shining Inheritance. Good vibes naman ang hatid niyan sa mga netizens na natuwa sa bonding moments ng mga ito. Itinuturing naman ni John Lucas na isang malaking biyaya nang mapabilang siya sa full-action series na Black Rider. Kwento ni John, isinalba daw ng series ang nawawala na niyang pag-asa na may magagawa pa siya dahil naisipan na daw niyang magpahinga muna sa showbiz. Gumaganap siya sa serye bilang Calvin Magallanes, anak ng leader ng isang sindikato na makakabangga ni Elias, ang papel naman na ginagampanan ni Ruru Madrid. Samantala, magsisimula na ang pagsasanay ni Elias para maging si Black Rider. Simula na ng kanyang pagbangon at pagtulong sa mga inaaping maliliit na tao. Ang mga eksena sa Black Rider tutukan pagkatapos ng 24 oras. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 45 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.